So, pag-usapan po natin mga sangka itong malaking pasabog ni former President Rodrigo Duterte. Pag-uusapan po natin ang pambihirang pasabog ni Tatay Digong. Alright? Ito na mga sangkay. Ayon kasi kay former President Rodrigo Duterte. Ito, basahin po natin mula po ito sa Manila Bulletin. Ayan mga sangkay, mababasa po ninyo ang nakalagay na Marcos is not corrupt. Ayan mga sangkay. Marcos is not corrupt. Unsure about others. So, ito po yung pasabog ni PRRD mga sangkay. Noong November 8, 2023. Okay, mga sangkay. At that time, okay pa. At dahil okay pa, hindi pa po corrupt si PBBM. Pero ito yung mga naunang revelasyon ni Tatay Digong. Binabalikan lamang po natin, mga sangkay. So, para po maintindihan natin yung talagang ano ang, kumbaga, sinasabi ni Tatay Digong kay PBBM noong mga nauna pa. Bago po ang mga pasabog niya na humantong mga sangkay sa pagpapabaya ni PBBM na hindi na po siya ipinagtanggol laban po sa ICC. Former President Rodrigo Duterte believes that President Marcos is not corrupt, but said he could not say the same for the other officials of the current government. So sabi niya mga sangkay, nakasisiguro ako na hindi corrupt si Bongbong Marcos. Pero ang hindi ako sigurado, yung kanyang mga kasamahan sa gobyerno. Mga sangkay. At ang iba pa mga opisyal sa Pilipinas. So dito pa lang mga sangkay, malinaw na maging si Tatay Digong na sinasamba ng mga DDS, nagsalita na po noon na hindi corrupt si Bongbong Marcos. Actually, mga sangkay, makikita naman po natin ngayon sa galaw ni PBBM. Siya lamang po ang kaisa-isang presidente sa napakaraming presidente na dumaan after Ferdinand E. Marcos na nagpaimbestiga sa kanyang sariling administrasyon laban po sa sindikato na nasa loob po ng kanyang gobyerno. Ano ito, mga sangkay? Well, nakita niyo naman yung flood control, di ba? Talagang sobrang init na usapin yan. Pag sinabing flood control, umuusok po yung ulo ng marami sa ating mga kababayan. Pero ang dapat po natin tingnan dito, paano ni Pangulong Bongbong Marcos in-expose ang ganyang kalalang problema na pala na nananalaykay sa Pilipinas. Mahirap yan, mga sangkay. Siyempre, ang babanggain niya dito, yung kanyang sariling gobyerno Pero anong ginawa ni PBBM? Sige, di baling masagasaan ang aking sariling gobyerno. Ang importante, mawakasan na itong malaking problema na noon pa mga sangkay nangyayari. So ayon mo dito, Duterte said this after he was linked to an alleged destabilization plot against his successor. Sa programa mga sangkay niya noon sa SMNI, the former president said, ouster plots have always been historically linked with corruption but claimed that Marcos was not. Ito po mismo si Tatay Digong ang nagsalita. Malilito din po talaga kayo mga sangkay, no? Kay former President Rodrigo Duterte. Marami po kasi siyang statement na hindi tumatayo, hindi po consistent na sinasabi. Maya-maya, sasabihin ganito si BBM. Maya-maya, pupurihin si BBM. Well, mga sangkay, I hope lahat po tayo naiintindihan paano po maglaro si Tatay Digong, mga sangkay. Sabi dito, Marcos, wala akong masasabi. I would not say he is corrupt, pero siya lang. Siya po may sabi niya na, hindi po ang kahit na sino. Ang nagsalita po nito, si Pangulong Duterte mismo. Sabi niya, Marcos, wala akong masasabi. I would not say he is corrupt. Pero siya lang. I cannot make any categorically statement or categorical statement for the others. Historically, dito, it's always corruption, abuse of authority, uncontrolled mga abuses na hindi talaga napipigilan. So, ito po ang kinahangtungan talaga mga sangkay ng maraming mga politiko sa ating bansa. Kapag ka mayroong issue ng korupsyon, kadalasan mga sangkay, ang plot twist ay pagtanggal. Kita niyo si Ferdinand E. Marcos noon? Di ba mga sangkay? Inakusahang magnanakaw, inakusahang corrupt mga sangkay, which is hindi naman talaga totoo. Pero yun po ang naging, kumbaga, naging reason kung bakit nag-atlas yung maraming mga Pilipino noon. Mga sangkay, maliban na lamang po sa mga trip na lang po na pumunta sa EDSA, di ba? Pero, ganun pa man mga sangkay, ang gusto talagang sabihin ni Pangulong Duterte dito na ang ating presidente ay hindi po talaga corrupt. At malinaw mga sangkay, sa kanyang direksyon ngayon na makikita po natin kung paano po si Pangulong Bongbong Marcos gumalaw. Kita niyo mga sangkay, may mga tinanggal na ng mga opisyal, di ba? May mga tinanggal na ng mga opisyal ng DPWH. Kinakasuhan na mga sangkay. Actually, itong problema sa flood control, noon pa po problema yan mga sangkay, hindi lang flood control, kundi iba pa mga proyekto ng DPWH. May mga ghost, may mga substandard, at kahit po simpleng Pilipino, nakikita po yan. Diba? Mag-ikot-ikot tayo, makita natin yung kalsada, bako-bako, sasabihin natin, ay,
Yung malamang sa malamang kinurap yan. Which is totoo naman. Kung hindi kinurap yun, mga sangkay, malamang napakaganda sana ng kalsada yan. Diba? Paligid natin, tingnan po natin. Talagang mga sangkay, matindi ang korupsyon ngayon sa Pilipinas. At nakita naman po natin itong DPWH, pambihira. Bilyong-bilyong perang natatanggap mula po sa gobyerno, pero pambihira mga sangkay yung korupsyon. Nakita nyo yung nilalatag na pera mga sangkay sa lamesa. Nung nakita po yun ni PBBM, sabi niya, napamura siya nung nakita niya yun Kasi ang lala po talaga. Imagine niyo yung pera ng mga Pilipino, yung pera na tinatax ng mga Pilipino, pinaghahati-hatian na lang po ng mga buwakang mga opisyal ng ating pamahalaan at tinanakaw po, mga sangkay, ang pera ng taong bayan. Nakakalungkot isipin na ganito na po ngayon sa Pilipinas, mga sangkay. Pero wala Sa ngayon, kailangan po talaga natin ng suportahan si PBBM. Kasi, ito lang masasabi ko, kapag ka nawala si PBBM na hindi pa po naayos itong problema na sistema pagdating po sa korupsyon sa ating pamahalaan, kapag hindi po nasira itong sindikato, mawawalang saysay ang lahat ng ito, babalik na naman po tayo sa kung ano ang Pilipinas na ninanakaw po ang pera ng taong bayan. No? Mismo si PRRD, wala pong nagawa dyan, mga sangkay noon. Walang ipakulong ng mga miyembro ng DPWH. Hindi na si Max Villar, nung kinanta po yan niya noong 2020, mga sangkay. No investigation, walang mga pinuntahan mga sangkay ng mga ghost project. Pero si PBBM, di ba, nakita nyo naman kung paano po siya gumalaw. May mga pinuntahan po mismo siya mga sangkay ng mga proyekto kung saan makikita po doon na talagang ghost project. Di ba? At nakita po natin lahat mga sangkay. Well, so sinabi po ni PRRD na hindi corrupt si PBBM. Ano po ang inyong opinion? Comment down